So, humble beginning, sir. Yes, nag-start ako as photographer since year 2010. Then, nung college kasi mahilig ako mag-picture-picture, selfie-selfie. Although hindi pa uso ang selfie nung dati. Nirealize ko parang nag-e-enjoy na pala ako habang nagpa-photoshoot, pina-photoshoot ko yung mga classmate ko. Then, nag-request ako sa ate ko from Dubai na ibili ako kahit mga simpleng digicam lang. Pinadala niya ako dito sa Pinas. It's Sony Cybershot, yung simpleng lang, digicam lang. Then, after nun, naisip ko, bakit hindi ko gawing business yung pagpa-photoshoot ko, yung hobbies ko as a photographer. So, gumawa ko ng mga rates and packages, pinost ko sa sulit.com. Then, yun, my first client, binayaran ako ng 300 pesos para sa kanyang personalized photoshoot. So, yun, gamit lang yung digicam na yun. So, syempre, parang doon ko na-realize, wow, parang sana pala masaya mo yung client mo na naging satisfied siya doon sa So, you started with the hobby talaga? Oo, so parang gusto ko lang. Oo, ganun lang talaga. Di ba, uso pa dati yung film? Uso yung camera, oo, yes. Yun, yes. talagang gastos ako ng gastos para magdevelop ng mga pictures. So yun, dun talaga nag-start sa pagiging hobbies ko sa camera. Pagkakaroon ng hobby for photography, after nun, what happened? So yun, nakaipon ako nagkaroon ako ng sarili kong savings sa bangko. Gamit lang yung digicam ko sa pagpa-photoshoot ko. Kaya nabili ako ng DSLR. Yung mga lens na gano'n. Doon na ako nagkaroon talaga ng confidence sa sarili na parang kailangan ko na magtayo ng sarili kong pangalan. So yun, una, syempre mahirap mag-isip ko anong pangalan. Napadaan ako sa Ongpin, sa Binondo. Ang daming Chinese. Naka-red. So sabi ko, why not red? Tapos then photography, red photography. Yun yung napili kong name. Plus, sabi ng mga Chinese kasi, swerte ang red in terms of love, money, career, gano'n. Sana may career, sana may love life din ako. Pero career lang. Yun, so naisip ko talaga red photography. Yun, nag-start ako noon. First, medyo mahirap kasi kailangan mong gumawa ng sarili mong costing, gumawa ng sarili mong logos, mag-advertise ka, mag-post ka sa sulit.com para i-post mo yung mga services mo, yung rates and packages. And after nun, may mga tumatawag na. Ano yung, yung pinaka-first na naging client mo? Sa Digicam ba or sa DSLR? Sa DS. Itong open na nung red photography. Couple sila. Parang prenup. Paano yung prenup, sir? Paano yung prenup? Bago sila ikasal. Yun, magpapa-photoshoot muna sila, makaartehan, Then, first na location is dun sa wildlife. Oo, sa wildlife. Yun, wala akong idea about the wildlife. First time ko makapunta doon. Kaya doon kami nag-meet ng client ko. Nagtatrabaho siya sa isang malaking bangko sa Makati. Then yung lalaki naman, going to abroad na, kaya kailangan nila magpakasal. So, kinontak nila ako through sulit.com. Nagulat ako, na-shock talaga ako. First time ko kinakabahan. First time mo siya? First time nga. Ganito, kunyari nabili ko yung camera ko ngayon, kinabukasan nagpa-photoshoot na sila. Ang bilis ng proseso ng advertising ko, ng marketing ko. Medyo mapalad ako ng mga araw na yun. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy na, nag-advertise ako sa sulit.com. Doon lang talaga ako eh. Sulit.com talaga. Yung sir, yung mga gear, yung mga equipments. Yun. Bukod sa DSLR. Yun lang talaga. Yun lang, for photography talaga. Yes, for photography. Then, bawi-bawi na lang for editing. Editing? Ano yung mga, for editing, no? Ano yung mga software na pinaggamit mo for editing? Actually, Adobe Photoshop lang talaga. CS3. The old version of Photoshop. So, yun. Doon lang ako naka-stick sa application na yun. So, yun. Hanggang sa nag-start na, dumadami ng mga kliyente, hanggang sa pahirap na ng pahirap yung mga kliyente ko. Anong pahirap? Would you mind to discuss one of the clients na talagang medyo nahirapan ka? Okay. Bank of America is one of the big companies in global city. So, meron silang pinapagawa sa akin about documentation, interviews, about dun sa kanilang company. So, nakaharap ko yung mga president, mga CEO, sila yung na-interview ko.
syempre parang, ang taas eh. Oo, I understand. Dito lang ako, tapos makakausap ko yung mga ganang klaseng tao. Tapos sobrang welcome yun. Yun talaga yung masasabi kong medyo mahirap. Kasi mas mahirap din yung mga ipapagawa sa'yo. But still, you're enjoying this? Yes, sobrang puyatan sa editing. Ganun. So sir, you said about red photography, no? Ang Yes. dami ng napagdaanan. Sobra. Ilang years na nga pala to? Almost 3 years na. 3 years na siya. And with those 3 years, progressive. May mga times na bumabagsak. Mhm. May mga times na talagang mapera ka talaga. Kasi daming kliyente. And then, nasa sa'yo naman kasi yan eh. Siyempre, as a freelancer, hawak mo yun. Siyempre, as a freelancer, ikaw yung ikaw yung marketing eh. Ikaw yung marketing, advertiser, lahat na. So, Kasi yung na-mention mo kanina, yung about sa pag-alis. Paano na kayo ng red photography? Sinarado ko siya 4 months ago. Mhm. Sinara ko yung red photography, then binenta ko yung camera ko. Binenta ko yung camera ko simula nung nagkaroon ng final interview. Actually, biglaan lang talaga yun. Nakita ko sa work abroad, sa internet, na hiring as a photographer sa Saudi. Wala, tinry ko lang. Then, nakapasa naman sa first interview, second interview, hanggang sa final interview, yung boss na nga, yung may-ari ng company, Elite Time Company. So, yun, nakapasa hanggang sa nag-decide ako na i-pursue ko na lang to kasi big opportunity to sa abroad eh. At saka first time ko mag-abroad, so gusto ko ma-experience. Ayun, as a photographer din ang work ko doon. Photographer pa rin talaga siya. Photographer. Right from the start, hobby, then turn to desire, then a job. Ang layo ng, di ba, from HRM. HRM! So, to photographer. So, ang layo, di ba? Yun, kinagat ko na yung job na yun. Kasi ang ganda ng offer. So, yun, hanggang sa, ngayon, hinintay ko na yung ticket ko. May visa na, kaya ready na ako to fly away. Oh my God, fly away. Oo, yun. Then, yun na, dun na ako sa Sabak as a photographer sa Saudi. Yeah. A proud photographer na talaga siya. Parang Oh my God! yun, Alright. Yun. Alright, thank you, sir. Thank you so much. Anyway, if ever na gusto nyo pa makita yung mga sample shots ko sa Red Photography, just visit my Facebook fan page, facebook.com/redphotography25. So makikita nyo din yung mga sample shots ko. Ayun. Thank you. Bye-bye! Tanong mo na bakit, ano pagkakaiba ng photographer sa photojournalist? Ayoko sana sagutin niya na mag-ibang sagot na nagkakaroon ng pagitan yung dalawa. No? Unang-una, yung photographer at yung photojournalist, halos isa naman yung kilos, ang galaw niyan, hanap buhay niyan, yung skill na ginagamit as photographer. Maaaring baka mamaya ang kinahulugan niya yung photographer ng events, for instance, mga affair during wedding, diba? Sa school, photographers lahat yun. Kapwa rin na yung mga photographers nagtatrabaho sa news. No? So, katulad ako, nagtatrabaho sa foreign news. Hindi kami kinaklasify as photojournalist. But ang tema ng work namin ay more on gathering news. Yung spot photography na tawag, yung spot photography, yung talaga nandun yung eksena nangyari, kinapuntahan mo, yung newsworthy na photos, yun ang kailangan na ginagawa namin. Pero sa aming office, tinatawag kami as photographer. Okay. Pero so in case of mga gamit, for example, like cameras. Gamit ng nagwe-wedding, na photographer, kami ng photographer na news. Halos yung isang... Kayo po mismo, sir, bilang photojournalist, ano yung gamit nyo? Mga gamit na for taking pictures? Typical na gamit, isang body na merong wide lens, isang body na may telephoto lens, dalawang flash, yun. And then that's it. Tsaka yung ballpen, tsaka lapis para, ballpen tsaka papel para doon sa mga detalye kailangan mo. Wala na po yun, for example, for editing. Do you do editing? Yeah, of course, laptop. Pero as a photojournalist, gumagawa rin kayo ng mga editings? Of course, ganun din naman kasali. Dine-edit nila yan. Dine-enhance din nila yun. Pero sa photojournalism, limited ang pwede mong gawin.
Paano kung limited, sir? Ang pag-i-edit sa photojournalism, huwag kang magdadagdag ng mga detalye sa ng photo mo. During editing, ha? Paano kung detalye? Hanggang ang pwede mo lang, minimal lang. Pwede konting cropping, konting enhancement lang ng brightness and contrast. That's it. Wala na. No more, no So, less. wedding, So, weddings naman, sir. of course, gusto nung bride, maganda yung smile niyan. Di ba? Yun namang lalaki, kahit malaking ginastos niya, kailangan bonggang-bongga ang mga ngiti niya, tsaka tigas ng dating. So, may mga enhancement kang ginagawa na bawal sa photoshop. Yun yung mismo medyo pagkakaiba nila, Pero no? in label, In label. dapat photographer yun. Pare-parehas, kapwa namin naghahanap buhay as photographer. Paano, sir, pag same ang, paano po sa mga nature of work? Kung ang photographer po minsan nasa weddings, ang photojournalist naman ho, nasaan po siya palagi? Okay. Mas mas risky na lamang. Risky ang alin ho, sir? Marami threat ka sa buhay mo. Threat? Paano hong threat, sir? Ay, mag-shoot ka ng rally, ikaw napukpok ka doon. Sa photojournalist ho yan, sir. Oo, sige, mag-shoot ka ng disaster. Ikaw na-shoot ka sa Dubohong building. O mag-shoot ka ng war. Ikaw tamaan ka ng bala. Sa photojournalist ho, yun talaga yun, no? Minimize lang.